Sunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy Chaplet. Idalangin po natin sa mabatalang awa ng ating Panginoon ang ating pong mga intensyon at mga kahilingan sa ating pagdiriwang po ngayon ng linggo ng mabuting pastol. Ang ating Panginoong Yesus ang dapat nating tularan at sundan. Idalangin din po natin ang ating bansa dahil tayo ay lalahok sa ating pong local and national elections bukas. So idalangin po natin na maging mapayapa at makabuluhan ang ating pong eleksyon bukas. Tayo po magsimula na ng ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life load up our souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po'y babati na Happy Mother's Day sa atin pong lahat ng mga nanay, mga lola, at lahat ng mga ina ng tahanan, ng ating ilaw ng tahanan. Ngayong araw na ito
ay pinagdiriwang ng buong mundo ang Mother's Day. So, sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa atin sa programa natin ngayon, Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat, mga dakilang nanay na inailaw ng tahanan. Ayan. At syempre, binabati po natin si Mami Ruby at si Nanay Maria at si Ate Weng, na sila pong mga dakilang nanay, mga ina ng tahanan. At syempre, binabati rin po natin si Daddy Elvin na ating pong binabati sa mga oras na ito. At syempre, lahat ng mga nanay na mga nakikinig ngayon sa ating pong programa. Yan. At ganoon din lahat po ng mga ina ng makasapi sa Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, sila Sister Emma, yan, Sister LB, Sister Chu Rivera, ay atin din pong binabati. Yan. So, Happy Mother's Day po sa ating pong lahat ng mga nanay, mga ina, ilaw ng tahanan. So, kayo po ang pinagpupugayan po natin at dinadakila at inaalaala sa ating pong programa ngayong hapon na ito. Ayan, mga uliran ng mga ina. Ayan. So, ngayon po mga kapatid ay nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Marami po tayo mga dapat ipagpasalamat dahil sa pagkakahirang kay Pope Leo XIV, ang ating bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Siya po ay pang 267th Pope ng Catholic Church. Congratulations po sa ating bagong Santo Papa. Kaya kung mapapansin niyo po sa banal na misa ay binabanggit na po yung kanya pong pangalan. Si Pope Leo XIV, si Leon, Papa Leon, ikalabing-4. Yan po ang kanyang pinili na pangalan. So siya po ang humalili kay Pope Francis na namayapa na nating Santo Papa. Kaya patuloy pa rin po natin siyang ipanalangin, yung kanya pong kaluluwa, si Pope Francis, at ipagdasal ang ating katagumpayan ng ating bagong Santo Papa ng simbahan, si Pope Leo XIV. So siya po ay mamumuno na sa atin at ang kanya pong installation, mapapanood natin yan sa Vatican Radio, sa Vatican News, sa EWTN at sa lahat ng mga social media at sa mga media platforms natin ay mapapanood po natin ay sa May 18 yung kanya pong installation rites sa Vatican City sa St. Peter's Square. Gaganapin po yan yung kanya pong pagtatalaga bilang ika-20 at 267th Pope of the Catholic Church, si Pope Leo XIV. So, yun, napakaganda. Si Pope Leo po ay cardinal siya ng Peru. Siya po ay from America, North America. Siya po ay from the United States of America. Siya po ay pinanganak po doon. At siya po ay naglingkod, nagmisyon bilang Agustinian na missionary. Siya po ay isang Agustino na pari, na religious, bago siya naging obispo at naging kardinal. Siya po ay naglingkod sa Peru, sa isang bayan po doon. So, yun po yung kanyang background, yung kanyang history. At siya po ay naging prior general ng Agustinian Order. Yan. Yun po yung mga nakalipas niya pong mga assignment, no siya ay pari. At sa kanya pong pag-meet doon sa mga paring Agustino, nagmisa na po siya dito. Nung pari po siya sa St. Augustine Church sa Intramuros. Nakarating na rin po siya sa Cebu. Nakarating na rin po siya sa mga iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas. Kaya lang po, nung time na siya ay nakapunta dito sa Pilipinas, ay pari pa lamang po si Pope Leo. So, ngayon ay siya na po ang Santo Papa natin na bago na siyang pumalit kay Pope Francis. So, yan po, nakikita niyo naman po yan sa mga telebisyon at sa social media. Kaya tayo ay dinadakila po natin ang araw na siya ay
naitalaga at na-elect sa conclave at napili ng mga kardinal na humalili kay Pope Francis, no? Si Pope Leo XIV ang kanyang piniling pangalan. Si Cardinal Prevost yung kanyang apelyido, no? Robert Francis Prevost, yung pong buong pangalan ni Cardinal, no, na naging Pope Leo XIV. Ayan. So yun yung kanyang pangalan, no? So kaya mga minamahal na kapatid, tayo ay patuloy na magdasal, manalangin sa Panginoon dahil sa pagkakaroon na natin ng bagong Santo Papa. Yan, si Pope Leo XIV. So, yun mga kapatid, no? Yun ang dapat natin ipanalangin sa mga oras na ito, sa pagkakahirang kay Pope Leo XIV, at saka, syempre, sa ating Mother's Day, ngayon, sa pagdiriwang po natin ngayon ng Mother's Day, no? Kaya kailangan patuloy po tayong manalangin sa ating pong Panginoon, sa ating Divine Mercy. Kasi kaya talagang mapalad po ang ating simbahan dahil napakabilis ng naging conclave po natin, no? Napakabilis ng eleksyon. Actually, ika-4 na balot pa lang iyon at hindi na nagtagal at nakapili na agad ang Holy Spirit ng kahalili ni Pope Francis. Yun nga po, isa katauhan ni Pope Leo XIV. So yun po ang dapat natin ipagpasalamat ngayon. At sa pagdiriwang po natin ngayong linggong ito, Linggo ng Mabuting Pastol. Yan, ngayong araw po na ito. At prayer for holy vocations din ngayon. No? Ano ibig sabihin po noon? Prayer for the holy vocations. Pinagdadasal po natin na dumami pa yung mga magpapari, magmamadre, na sa buhay relihiyoso at relihiyosa. Yun po yung nating dapat na ipanalangin din sa araw na ito. Aside from the Mother's Day celebration ngayong araw na ito, at sa pagkakahiram nga kay Pope Leo XIV, ay ngayon din, no, sa marami tayong mga programs, mga activities, no, yung ating bansa ay haharap na naman sa panibagong halalan 2025 local and national midterm elections sa araw po ng bukas, no. So ang mga paalaala, 5 a.m. no, from COMELEC, kasi uupo rin po ako sa election no. Kaya magre-remind na rin po tayo dito sa ating mga kababayan na alas 5 ng umaga ay magsisimula na po, no, 5 a.m. to 7 a.m. ay mag-aano na, pwede na pong bumoto ang mga PWD, mga heavily pregnant, at saka yung ating mga senior citizens. Ayan, so yun po yun, no? 5 a.m. to 7 a.m. At yung mga regular naman na po nating mga nanay, tatay, mga ate, kuya, na mga nasa hustong edad, 18 pataas, ay po pwede na pong bumoto ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. So magko-close po ang ating election bukas ng 7 p.m. no, ng gabi, no? Kaya mabilis lamang po yung ating eleksyon, at bago tayo mag-close voting at makapag-transmit ng ating pong mga nanalo sa bawat presinto. So yun po, no, 7 p.m. onwards po ay pwede na pong mag-print ng mga election returns after po ng eleksyon. Kaya tayo ay patuloy na magbantay, tayo patuloy na manalangin, no, na maging maayos, mapayapa ang ating halalan, no? At kailangan ay ipanalangin po natin 'yan sa ating Panginoon na mabuting pastol. Dahil si Jesus ang ating sinusundan, ang ating tinitingnan, dahil tayo ay hindi mamali sa pagkuha o pagpili ng mga ihahalal natin bukas. So, yun po mga kapatid, ang ating mga gampanin, no, na dapat nating isagawa bilang mga Pilipino
na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa bayan. So napakaganda, no? Dahil tayong lahat tinawag ng Panginoon na maging lingkod at maging makilahok sa halalan na darating, no? Sa araw ng bukas. Kasi yun pong ating pong eleksyon na gusto rin po ng Panginoon yan, no? Yan po ay nasa kalooban din ng Diyos. Dahil mahalaga na tayo pumili ng maglilingkod po sa atin, no? O, lalo na dito sa ating lalawigan, sa ating syudad, ay ganun din sa ating nasyonal, no? Yung mga senador natin. So yun po yung ating mga i-elect bukas. So tandaan po natin na hindi tayo magkamali sa pag-shade nung mga balota po natin, no? 12 senador, 10 konsehal ng bayan, syempre isang mayor, isang governor, isang vice mayor, isang vice governor, tapos 2 bukal. So yun po yung mga bilang, ano, kasi baka sumobra, no? Magkakamali, hindi po bibilangin po kasi nung ating ACM yung mga sinedan po natin dun sa ating balota, no? At dapat po wala pong mga iba, no? Ibig sabihin walang mga lukot o kaya walang mga unnecessary na erasure para po mabasa ng maayos ng ating ACM machine yung ating pong mga iboboto bukas. So kailangan tama sa bilang. May nakasulat naman po dun sa ating mga balota kung ilan po yung mga shadan po natin, no? At kailangan pag shinadan po natin yung bilog, fully shaded, no? At ingatan po nating hindi mabubutas yung ating balota kasi isa lang po kada isang botante ang bibigyan, no? Hindi po tayo pwedeng umulit kapag nasira po ito, yun na po yung balotan nyo. Kasi po isinusulat po namin bilang mga electoral board, kami pong mga uupo, ay makita nyo naman po, isusulat po namin yung mga serial number po noon. Kaya isa lang po talaga ang maibibigay po sa inyong balota, no? Na bibigay po ng ating mga teachers sa inyo, yung ating mga uupong mga electoral boards. So bukas, no? So tandaan po natin, 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang pwede lamang pong bumoto ay mga PWD, senior citizens, at saka po yung mga heavily pregnant, no, na mga babae. Yan. So wag po kayo magpapanggap na buntis. Pag mataba ka lang pumila-pila ka na doon, ano? Basta 5 a.m. to 7 a.m. po, kayo ang priority. Yan po. So yung 7 a.m. onwards, 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang close po ng election natin ay 7 p.m. So may mga mababasa naman po kayo ng mga posters po doon sa labas ng inyong mga presinto, katabi po ng mga pangalan po ninyo na paalaala ng COMELEC, no? Na ipapaskill na po namin yan bago po kayo dumating. Pagdating nyo po dun sa mga school, sa mga presinto, mga clustered precincts, ay nakapaskill po yung step by step na gagawin po ninyo. So, siyempre, una nyong gagawin, no? Voters education muna tayo para naman malaman ng mga tao na boboto bukas kung ano ba yung unang gagawin, no? So, ay pupunta ka syempre doon sa presinto mo, hahanapin mo yung pangalan mo doon sa nakadikit doon sa labas, no, doon sa mga PCVL, no. So titingnan mo kung anong presinto ka, anong number, anong pangalan mo. So magdala kayo ng ID, no. Napakahalaga po na magdala tayo ng valid ID, no. At pakikita niyo po doon sa ating sa chairman o kaya sa poll clerk o kaya doon sa ating mga third members na nandoon sa loob, sa mga teachers natin na gaganap bilang electoral board. Sila po ang mga ngasiwa sa proseso ng eleksyon sa bawat presinto, no, sa buong bansa, no, lalo na dito sa ating lugar. So, yun po yung gagawin nyo, ipakita po yung ID,
Then hahanapin po yung pangalan nyo dun sa, tapos pipirma po kayo dun sa tapat ng pangalan po ninyo. Kung hindi naman po kayo nakakapirma, magdala na rin din kayo ng ballpen, no? Kasi kuminsan pati ballpen natatangay. Kaya magdala na rin po kayo ng ballpen, no? Para bukas, pagka pumirma po kayo, at least ballpen po ninyo yung gagamitin. Tandaan nyo po, wag yung ballpen na yon ang inyong gagamitin sa pag-shade kasi hindi po babasahin ng machine yun. Meron pong nakatalaga na pen ang mga Comelec para lang po dun sa pag-shade. So, ibibigay naman po yun ng ating mga teachers ng electoral board sa inyo, no? At syempre, huwag kalilimutang ibalik, isauli, no? Kasi huwag niyo iuwi 'yon kasi gagamitin pa po ng mga boboto, no, sa presinto na 'yon. Kaya ingatan niyo pong hindi iuwi. At syempre, huwag na huwag, no? May election offense po 'yon. Napipicturean po ninyo yung huwag na huwag niyong gagawin 'yon. What bawal din pong magdala ng cellphone sa loob ng presinto. O, yan na. Para paalala sa ating mga boboto bukas, lalo na yung mga first-timers, no? Wag na wag nyo pong pipicturan yung pong inyong binoto. At syempre, may lalabas po doon na parang resibo, no? Doon sa makina, no, sa ACM, yung VVPAT na tinatawag. So, yung VVPAT po ay titingnan nyo ko kasi kung tugma ba yung sineda ninyo doon sa inyo pong binoto, kung tama ba, no? Kung tumpak, nakikita nyo naman po yun doon sa ating third member. So, ibibigay nyo po ulit yung BBPAT na yun. Pagka nakita ninyo, ihuhulog po doon may hulugan po yun ng BBPAT. At syempre, magpapalagay na po kayo ng indelible ink sa kanang hintuturo. Ayan, kanang hintuturo. So, doon po kayo magpapalagay ng indelible ink. Yan, tandaan po natin yun, ano? So, para hindi po tayo malito o maligaw, hindi natin alam kung ano yung proseso ng eleksyon. So, ganun lang po kasimple. So, una, step by step, pupunta kayo doon sa presinto, sa eskwelahan na inyong pagbobotohan, kung kayo ay PWD, kung kayo ay pregnant, at kung kayo ay senior citizen, alas 5 ng umaga ang simula ng botohan hanggang alas 7 ng umaga. Kung hindi naman po kayo ganon, hindi kayo PWD, hindi kayo pregnant, at hindi kayo senior citizen, 7 a.m. ang simula po ninyo. Huwag po kayong sasabay dun sa mga priority, no? Yung pong mga hindi naman kayo senior, hindi naman kayo pregnant, at hindi naman kayo PWD, sasabay kayo ng alas 5 ng umaga, no? Hindi. 7 a.m. pa po ang simula po ninyo para sa kaalaman po ninyo, no? Kung kayo naman po ay kasama ng mga PWD at mga senior citizen, talaga pong maghihintay po kayo ng time. Kasi ang priority lang po natin na papapasukin ay 5 a.m. to 7 a.m. ay yung PWD, yung pregnant, at saka yung ating mga senior citizen. So may statistics po kasi kaming report na gagawin. Kung ilan po yung bumoto na senior, PWD, o kung ilan yung babae, kung ilan lalaki. So meron po kaming ganyan na report sa Comelec. Kaya napakahalaga po nitong proseso ng eleksyon na ito. Kaya dapat pag-isipan nating mabuti at ipagdasal po natin sa Panginoon yung ating pong iboboto bukas, no? Napakahalaga po nun na tayo nagdasal, na ipagdasal natin sa Divine Mercy yung mga ihahalal po natin, no? So karapatan po natin yan, no? We have the right to vote, no? Tayo ang pipili sa mga magiging leader ng ating bansa, no? Sa ating bayan, sa lungsod. Oo. Kaya kailangan tayo ay pumili ng tapat, pumili ng tama. So, yun po ang dapat natin ipanalangin sa kapistahan ngayon ng Good Shepherd. So, sa ating pagbabalik mga kapatid, after ng ating station break, ay dadako na po tayo sa ating ebanghelyo. So, ito po ang DWJJ sa East 84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtus
Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timparado nga agong numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father, I offer you. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay dadako na sa ating mabuting balita ngayong ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, Linggo ng Mabuting Pastol. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Very timely ang ating pong ebanghelyo ngayon sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Mabuting Pastol. No, bakit ko nasabing very timely? Kasi eleksyon natin bukas. No? At ipinagdiriwang din po natin ngayon ang ating mga nanay. No? Ibig sabihin, ang mga nanay na nag-aruga, kumalinga sa atin, nagturo sa atin ng tama. No? Sila ay maiko-connect natin, maiuugnay natin bilang isang mabuting pastol. No? Huwag na tayong lumayo. No? Mabigyan natin ng halimbawa yung ating pagiging pastol. Alam nyo, yung ating simbahan, sabi ko nga po kanina, ay nabigyan na ng bagong pastol. No? Si Pope Leon XIV. No? So, siya na po ang bago nating Santo Papa dahil nga namayapa na nga po si Pope Francis. No? So, si Pope Leo XIV, ang bago nating pastol, siya ang ulo ng ating simbahan. Siya po ang nangangasiwa ngayon. Siya ang nagpapastol sa ating pong kawan. No? Tandaan po natin, tayo pong lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tupa. At ang ating Santo Papa ang pastol. No? At syempre, siya nangangasiwa sa atin na
binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ni Jesus na mga siwa sa atin. Nakahalili ni San Pedro, no, na ang ating unang Santo Papa, unang apostol ng ating Panginoong Yesus, na kung saan ipinangasiwaan niya ang simbahan dahil sa kanya ibinigay ang susi ng langit. No, nasa Bible po yan, no, kay San Pedro. So kaya mga kapatid, patuloy nating ipagdasal yung ating butihing bagong pastol ng simbahan, si Pope Leon XIV. So siya ang ating pinuno na dapat nating tingnan, yung kanya pong Supreme Pontiff. Ibig sabihin po nun, siya po yung ating dapat sundan pagdating sa pananampalataya. Siya ang ating dapat sundin at igalang yung kanyang mga binibigay na aral sa atin, kasi siya po yung may full authority regarding our doctrine, our faith, and our teachings, no? So, syempre, si Pope yun, si Pope Leon XIV. So, napakaganda na meron na tayong bagong Santo Papa, no? Ngayong pagdiriwang nga natin ngayon ng Good Shepherd Sunday. No? Si Jesus ang ating sinusundan, no? Si Jesus ang ating halimbawa ng pagiging isang mabuting pastol, no? Kaya yung ating mga nanay ay naririyan din, katulad ng ating sa simbahan, nandiyan na ang ating Pope. Pero sa ating mga tahanan, ang mga nanay, ang ating pastol, no? Katuwang ang mga tatay. Siyempre, kasama natin yung ating mga magigiting na mga ama ng tahanan, no? Pero sa pagtuturo at pangangasiwa sa bahay, lagi-lagi po dyan ang ating mga nanay, no? Kaya sa Mother's Day celebration natin ngayon, sila po ang tampok, no? Sila po ang ating kinikilala at dinadakila. No, katulad ni Jesus na siya po ang ating mabuting pastol. Ganon din ang ating mga ina ng tahanan ang inatasan ng Panginoon upang magpastol ng kanilang mga anak, no? Sa tahanan, sa mga bahay natin, no? Sila yung binigyan ng authority. Kung si Pope Leo ang binigyan ng authority ng Panginoon na mga siwa ng ating simbahan, sa ating mga tahanan ganun din, may pastol ang ating mga ina ng tahanan na siya nag-guide, nagtuturo, katuwang ang ating mga tatay ng mga good manners and right conduct sa ating mga anak, no? So, yung ating mga ilaw ng tahanan, yung ating mga ina, yung ating mga nanay, so sila po ang pastol din na nagtuturo ng ating mga anak. So, yun sa ating pong small unit ng ating society, sa ating family, no? Si nanay talaga. So, sila ang miisip, siya nagtuturo kung paano tayo sumulat. Siyempre, siya yung nag-guide sa atin kung paano lumakad, no? 'Di ba? Nagkatuwang po ang tatay at saka nanay sa pagpapalaki, pag-aaruga sa atin bilang mga anak, no? Lalo na nung mga bata pa tayo, talagang kailangan natin ng tulong at suporta ng ating ina, no? Lagi-lagi sumbungan natin yung nanay, no? Kasi si tatay, di ba, kung minsan laging mainitang ulo, no? Laging napapagalitan tayo. Pero si nanay, siyempre siya yung taga-intindi, no? Taga-pagtanggol natin, no? So yung mga nanay. So yun po yung mga pagpapastol na ginagawa ng ating mga ina ng tahanan sa atin. No, ganun din, i-relate natin yung ating eleksyon bukas, no? So yung mga mahahalal, mga magwawagi, mga mananalo dun sa ating botohan bukas ay siya rin ang magpapastol, no? Magpapastol sa ating pamahalaan, no? Magpapastol sa Senado, gagawa ng mga makabuluhang mga batas, sa mga Congress, no? At na magbibigay sa atin ng maginhawa at mabuting buhay.
At ganun din yung mga mamumuno dito sa ating lalawigan, mamumuno dito sa ating syudad, sa ating munisipalidad at sa mga konsehal, no? Kaya dapat nating talagang tingnan na mabuti ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. No, bago tayo bumoto, mga kapatid, bukas, magdasal tayo. Magdasal tayo na ang ating mapili ay katulad ng pagpili sa Santo Papa. Alam nyo, napakaganda ng conclave, no, ng pagpili kay Pope Leo, no, na pwede nating i-relate dun sa ating eleksyon din bukas na mangyayari, no? Paano ba pinipili ang Santo Papa? Una, napakatagal, no? Nagdadasal po ang mga kardinal sa Holy Spirit, no? Maraming ilang sessions, nakasampung sessions po sila ng General Congregation. Ibig sabihin po ng General Congregation, yung mga kardinal nag-uusap-usap na sila kung ano yung mga certain issues ng simbahan sa panahon ngayon, no? Para makapili sila kung sino ba ang karapat-dapat na sumagot at tumugon dun sa issues ng simbahan na ito. So, yung pong mga problema ng simbahan, siyempre pinag-uusapan po ng mga kardinal po yun, no? At sa mga in charge, no? Sa faith po natin, siyempre. So, yun po yung mga tinalakay nila sa General Congregation bago mag-conclave, no? At siyempre, nung nagko-conclave na po sila, yung mga kardinal, yung ating mga cardinal electors, no, na sila ay kinukulong sa Sistine Chapel, no? At syempre bumoboto po sila doon. Nung una nakita natin, napanood natin sa TV, no, na itim pa yung usok, no? Itim yung usok na 2 beses yung itim na usok na lumabas. Ako nagpupuyat po talaga ako no nung nagko-conclave po yung mga kardinal, no? Kasi 1:00 ng umaga yung oras dito sa Pilipinas, pero doon sa Roma umaga po yon, no? Pero dito sa atin, talagang ay papagabi pala sa kanila noon. Pero dito sa atin ay 1:00 ng umaga. Kaya nung nagkaroon ng bagong pope, no, nung lumabas na si Pope Leo, ano na, 1:00 ng umaga po talaga, no? Ika-4 na election na po yon yung ginawa po nila. Kasi noong 2/3 votes kasi yung dapat na makuha ng mga kardinal para makaboto ng bagong Santo Papa, no? 2/3. So, ganun po yung nangyari. Kaya mahaba ang proseso, no? So, siguro marami ng beses silang nag-i-elect. So 4 times silang nag-eleksyon. At doon sa ika-4 na eleksyon nila, ayun na nga, nakakuha na sila ng 2/3 votes in favor of Cardinal Prevost, no? Cardinal Robert Francis Prevost ng cardinal po siya ng Peru, pero born American, ano? Siya po ay Amerikano, no? Taga USA, no? Taga Estados Unidos, no? So 69 years old po ang edad ni Cardinal Prevost, no? Nung ngayon na siya ay na-elect bilang bagong Santo Papa, no? So, yan, nakita nyo naman sa TV, no, na tayo ay may bago ng Santo Papa. At sa mga misa po ay isinasama na yung kanyang pangalan, no? Papa Leon, ika-14, no? Yun yung sinasabi ng mga pari doon sa Eucharistic prayer, no? At syempre, very timely din na bago din yung ating bishop dito sa Diocese of Cabanatuan, si Bishop Prudencio Andaya Jr. So, na naging kahalili ni yung ating nag-retired na bishop dito sa ating Diocese of Cabanatuan na si Bishop Sofronio Bangkud, no? Dahil sa kanyang edad ay siya po ay nag-retired na, no? Kaya nahalilihan na siya ni Bishop Prudencio Andaya Jr. Yan, Bishop June. So yun nga. So napakadaming mga pagbabago na andito sa ating simbahan. Kaya may bago tayong obispo, may bago tayong Santo Papa ng ating simbahan. Kaya nagagalak tayo, nagsasaya tayo dahil meron na tayong pastol. Napakahalaga po kasi na maging mahusay, maging mabuti,
yung mga pastol. Alam nyo, sa paghahalin tulad natin sa pangasiwa sa simbahan at sa pamahalaan ng pagiging mabuting pastol, dapat criteria po nito ay tinitingnan natin yung karakteristik ng isang mabuting pastol na ating Panginoong Jesus. No? Si Jesus, no? Paano ba siya naging mabuting pastol? So, unang-una, sabi po niya sa Bible, nagke-care siya sa kanyang mga kawan. No? Kaya dapat yung unang criteria na pipiliin po natin bukas, yung aking bang iboboto bukas sa mga different positions in government, ay unang-una, nagke-care ba? Ano ba yun? Siya ba'y may pakialam sa pangangailangan natin bilang mga mamamayan? So, yun yung unang criteria. No? Sino ba yung may pakialam sa ating lipunan, sa mga problema ng ating pamayanan? So, yun yung criteria. Pangalawa na karakteristik, mabuti ang kalooban. Mabuti at tapat na sa paglilingkod. So, yun yung mga kriteria ng dapat nating ihalal. No? Mabuti, tapat sa paglilingkod. No? At pangatlo, no, kailangan ay tinitingnan yung husay, yung galing sa panunungkulan. So, hindi lang siya mabuti, hindi siya dapat matapat lang, kung hindi dapat may angking galing, angking kahusayan upang ikaw ay maging pinuno. Kasi kailangan magaling ka. Hindi lang ikaw ay leader ka eh. Kaya kailangan may galing ka. No? So kung dahil katulad ng ating Panginoong Yesus, ganun siya eh. No? Sinusunod siya ng mga tao dahil nakikita ng mga tao na karapat dapat siyang sundin. No? Yun siya. Kaya dapat yung criteria na ating susuriin, titingnan sa ating halalan bukas, sa ating eleksyon bukas, criteria ng ating mga i-elect bukas, ay katulad dapat ng criteria ng ating Panginoong Jesus. Katulad din ng criteria na ginawa kay Pope Leo XIV na ating bagong Santo Papa. Siya ay may galing, siya ay banal, at siya ay may talino, may husay, may kakayahan sa pamumuno. So yun yung mga criteria na dapat nating tingnan. No? Ilan sa mga criteria na dapat nating tingnan sa pag-elect natin ng ating mga magiging pastol ng ating pamahalaan, no? Ng ating lipunan. No? Bilang senador, bilang gobernador, bilang mayor, so bilang konsehal, yun yung mga iboboto natin. Bilang bukal, no? Yun yung ating mga positions na i-elect bukas eh, no? So kailangan maging magaling tayo sa pagpili, no, ng karapat-dapat na mamuno sa ating lugar, no, sa ating pamahalaan. At sabi ko nga kanina, dapat ipagdasal. No, sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo nga po kaming pumili ng mamumuno sa amin. No? Yung bang pinuno na pastol namin na masasandalan namin sa lahat ng oras. No? Lagi naming nakikita, lagi naming nakakasama, nakakasalamuha. Yun dapat yung karakteristik nung mamumuno sa atin eh. Yung laging visible. Kasi ang pastol ganun eh. No? Laging nakikita ng kawan. Laging tinutulungan niya ang problema ng sambayanan, ng kawan, ng kanyang mga tupa. Tayo po yung mga tupa na kanyang pinapastulan. No? Kaya yun mga kapatid, ang dapat nating tingnan sa criteria ng mga mamumuno sa atin. So, yun dapat ang tinitingnan natin bago tayo bumoto, magdasal tayo sa Panginoon, ang mabuting pastol. No? Kausapin natin ng Diyos. So, bago tayo mag-shade dun sa ating mga balota, magdasal tayo. No? Lord, sino ba tong 12 senador na gusto mong shadean ko pangalan?
ikaw ang mag-guide doon sa kamay ko na sheshadan ko. Alin bang party list yung ating iboboto sa dai-dai no, na nasa likod. Huwag niyong kalilimutan po yun nga pala. No? Dai-daing party list doon na nakasulat. No? Alin ba doon sa, alam ko, 200 plus o 100 plus yung mga nakasulat po doon sa likod nun na mga party list. No? So, isa lang po ang inyong dapat shadan doon sa party list, ha? So, isa lang. So, magdasal tayo, no? Lord, sino ba dito sa party list yung iboboto ko? No? After mong ma-shadan siguro yung mga senador o yung party list nasa likod. No? Ano pa? So, Lord, sino ba yung mapipili ko dito na mamumuno sa ating syudad, sa ating probinsya, no? Sa bukal, sa mga konsehal. So, yun yung ating mga dapat na pagdasalan. Kasi yun yung mga pipiliin at ihahalal natin national and local elections. Napakahalaga po nito dahil 3 taon na mauupo, maglilingkod, manunungkulan itong mga pipiliin po natin. Kaya talagang dapat naging wise tayo sa pagpili ng karapat-dapat. No? Kung gusto nating umasenso ang ating bayan, mga kapatid, no? Piliin natin yung mga dapat at karapat-dapat na manungkulan sa atin. No? Alam na po natin yun. No? Alam na po natin kung sino yung iboboto natin. No? Alam na po natin yun, yung karapat-dapat. No? So, huwag tayong padadala sa pananakot, huwag po tayong padadala sa ikaw ay susuhulan o kung ano man. Dapat maging wais tayo, no, sa pagboto. Kasi nag-iisang karapatan po natin yan. Kaya dapat huwag tayong magkakamali. No? Huwag tayong magkakamali sa nag-iisang karapatan natin. No? Kailangan i-exercise natin yung nag-iisang karapatan natin na yan. Kasi tayo po yung sisisihin ng ating mga anak. Makasabihin sa atin ng mga anak, kasi yan ang binoto mo no? Kasi yan ang sinedan mo. Ayan today nangyari sa buhay natin. No? Lalo tayo naghirap. Yung mga ganon. Kahirap naman po nun. No? So, kailangan maging yung konsensya po kasi natin no? Yung ating guilt. No? Yun ang titingnan po ng ating mga future generations sa ating gagawing eleksyon bukas. Yung kahihinatnan ba ng ating bayan ay nakasalalay po sa ating mga kamay. Kaya bumoto tayo ng naaayon sa ating konsensya. Bumoto tayo na naaayon sa criteria ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesus, sabi ko nga kanina, ang siyang mabuting pastol na siyang gumagabay at magluluklok sa lahat ng ating pipiliin sa araw ng bukas. No? Siya po ang pipili nun no? Gagamitin lang po tayong instrumento ng Diyos. Kaya po napakahalaga na tayo po maaga pa lang pumunta na sa mga presinto. Maaga pa lang gumayak na para sa pagboto. No? Kung 18 years old pataas ka at ikay nakaregister sa COMELEC, sigurado ikaw ay dapat na manguna doon at bumoto. So yun ang napakahalaga na aral dito sa ating ebanghelyo na pipili tayo ng ating magiging mabuting pastol na maglilid sa ating pong pamayanan. Ilan lang pong mga paalaala sa mga hakbang sa pagboto, no? Gamit po ang automated counting machine batay sa COMELEC, na sa Commission on Elections. Sabi ko nga kanina, mga paalaala, ang regular voting po natin ay 7 a.m. to 7 p.m. Early voting hours ay para sa PWD, persons with disability, senior citizens, and pregnant women, 5 a.m. to 7 a.m. Ang first step po natin, nakasulat po dito, lumapit sa electoral board at sabihin ang iyong pangalan, precinct number, at sequence number. So makikita nyo po yan sa PCVL na nakadikit sa labas ng inyong mga presinto. Pangalawa na step sa pagboto, kunin ang balota
ballot secrecy folder at marking pen mula sa electoral board o doon sa ating mga teachers at magtungo sa voting area upang bumoto. So may mga upuan po kayo na uupan, no? At syempre takpan niyo po yung iyong boboto ng ballot secrecy folder. May folder po 'yon, no? Na binigay na po sa amin kanina ng COMELEC, no? Na gagamitin po ninyo pang cover para hindi makita ni numan yung inyo pong iboboto. So kaya nga bawal ding picturean yon kasi election offense yun. Hindi na po kayo makakaboto pagka nahuli po ng mga electoral board kayo na ginawa nyo po yun, no? Pangatlong step, i-shade ang bilog sa kaliwang tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Huwag mag-overvote o magmarka ng bilog na hihigit sa tamang bilang ng kandidato na maaring iboto sa bawat posisyon. So, huwag mag-overvote. Ika-4, ipasok ang balota sa ACM o sa Automated Counting Machine. Hintaying lumabas ang voter receipt at tingnan sa screen ang ballot image ng inyong balota. So may screen po yun Maganda, touchscreen na nga po yung ating mga machine ngayon High-tech na tayo no? Ika-5, suriin ang voter receipt. Titingnan po natin resibo. At ihulog ito sa nakatalagang lalagyan. Ibalik ang secrecy folder at marking pen sa ating electoral board. Ika-6 at panghuli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. So, kailangan ngayon, wala pa kayong nakalagay na indelible ink, so bukas pa. So, yon ha. 6 lang po yung step na yan na napakahalaga na nating gawin sa ating pagboto bukas. So, bago tayo magtapos, ay kailangan ay ipanalangin po natin yung ating magiging eleksyon na maging mapayapa, maging maayos at makabuluhan ang ating pagboto po bukas. So piliin ang mga dapat at karapat-dapat na magiging pastol ng ating lipunan, ng ating pamahalaan. So dapat yung criteria, katulad ng sabi ko kanina, ay maging naayon sa criteria at panuntunan ng ating Panginoong Jesus. Kailangan ipanalangin natin yung ating mga ihahalal. So, maraming salamat po. Sana nakatulong po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour sa inyo pong voters education at syempre sa ating pagninilay ng ating ebanghelyo. Sana marami tayong natutunan ngayong hapon na ito. So muli, ito po si Brother John Paul Balino. Vote wisely, mga minamahal na kapatid sa araw ng bukas. So God bless us all.